Na-update mo na ba ang GCash pero ayaw gumana? Lagi bang may error o hindi mabubuksan? Don't worry, sa video na to, ituturo ko ang tatlong simple at epektibong paraan para maayos agad ang GCash update issue mo. Bago ang lahat, may mga common issues na kadalasan na i-experience ng mga user. Okay? Ito yung ayaw pagbubukas ng GCash applications natin. Ito yung laging may lumalabas na update required. At yung pangatlo ay laging nawawala or may nawawala ng mga ibang features. Okay? Kung isa man dyan ang issue mo, sagot ko na dito. Ang unang paraan guys ay ang pag-clear ng cache at ng data. Okay? Paano? Open mo lang guys yung phone settings. Then scroll up mo at hanapin mo sa baba yung apps at itap mo. Then scroll up mo guys at hanapin mo sa listahan ng applications ang GCash at itap mo. Then under application info, scroll up mo, hanapin mo sa baba yung storage at i-open mo. Then sa pinakababa guys, may makikita kang clear data and clear cache. Okay? Pindutin mo lang guys yung clear data at clear cache. Then pagkatapos guys, buksan mo ulit yung GCash application mo. So madalas, dito pa lang okay na agad. Okay? So sa kabila ng unang paraan guys na itinuro natin, kung ang problem ay nag-i-exist pa rin, okay, pupunta tayo guys doon sa solution number 2, which is ang pag-uninstall at pag-re-reinstall ng GCash application. Pero hindi lang basta uninstall, idadaan natin sa tamang proseso kung paano i-uninstall ang mga applications. Okay guys, open lang natin ang ating phone settings. Then hanapin natin guys yung application or app sa baba at i-click natin. Then, hanapin natin guys yung GCash at i-open natin. Then dito guys, makikita mo na sa baba yung uninstall. Kaya lang, wag mo munang i-hit yung uninstall guys. Dadaan tayo sa tamang proseso. Okay? Ang gagawin natin guys, scroll up natin at itap natin yung storage. Okay? Then dito guys, kailangan muna nating i-clear yung data at saka yung cache. Bakit? Kasi pag diretso mong i-uninstall yung isang applications guys without deleting the cache and the data, nawala na yung application guys pero may bakas pa siyang naiiwan sa phone mo. So dapat ma-clear mo na yung bakas bago mo i-delete yung application. Yan yung tamang pag-uninstall ng mga applications, kahit anong applications pa yan. Kailangan mo munang i-clear data at saka i-clear cache. Then after mong ma-clear data and clear cache, balik ka guys, back ka, and saka mo siya i-hit yung uninstall. Then pagkatapos guys, punta ka sa Play Store, then i-search mo guys yung GCash. Then pag nakita mo na yung GCash guys, i-tap install mo lang ulit. Okay? After nyan guys, puntahan mo yung newly installed GCash application, then i-login mo. So ang tendency kasi nito guys, fresh install, first fix, okay? Pero kung ang problema guys ay nag-i-exist pa rin sa kabila nung ginawa nating pag-clear cache at pag-clear ng data at pag-uninstall at pag-reinstall ng GCash application, so kailangan natin guys tumuloy doon sa step 3 or solution number 3, okay? Na kung saan ito yung pag-update ng system or ng internet. So kailangan natin guys i-check kung updated yung phone system natin doon sa phone settings ng ating mga phone. So ang gagawin lang natin is i-open natin yung phone settings, then scroll up mo guys, then sa pinakababa itap mo lang yung software update, then i-click nyo lang guys yung download and install para ma-download at ma-install natin yung available updates para sa ating device. Okay, ganun lang. Then after downloading and installing of the software update, okay, kailangan nyo lang guys buksan ulit yung GCash, and I hope masosolve na yung problema in just 3 simple steps na discuss natin. Then isang mahalagang tips guys, siguruhin ding malakas at stable ang internet connection mo habang ginagamit mo ang GCash application mo. So ayan, natutunan mo na ang tatlong paraan para ma-fix ang GCash update issue. Alin ang gumagana sa'yo? Comment mo lang sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang helpful videos mula sa Junavel Nest Vlog.